Totoo ba? God glorifies the believers? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa glorification. At dito po sa devotion natin na ito, matutunghayan natin na yung Diyos, He glorifies us, the believers. Now, usually kasi ang naiisip natin when it comes to glory, naisip natin madalas, we glorify God. Lagi yon, we glorify God. Totoo naman po. Nabubuhay tayo and that's our purpose. We glorify the Lord. The reason God created us is to glorify the Lord. Now, meron pong glorification na tinatawag sa Bible na yung Diyos naman ang mag-glorify sa atin. Medyo parang isipin mo, parang blasphemous. Pero, totoo po eh. Yung glory kasi, hindi naman ibig sabihin yan. When you glorify God, you worship God. But when God glorifies us, it doesn't mean na God is worshiping us. Hindi po ganun yun. So, ano yung glorification? Glorification is the final step in our salvation journey. When Jesus returns, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, He will raise the bodies of all believers who have died and transform those who are still alive. We will receive glorified bodies like Christ. Yun po yung glorification natin. Yung status po natin, itataas talaga ng Diyos na katulad ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda po niyan eh, yung doktrina na yan. No? Makikita niyo po yan. For example, sa Ephesians chapter 2, God raised us up together with Christ and seated us in the heavenly realms. Ibig sabihin, nakaupo na tayo doon sa trono ng Panginoong Jesucristo, seated in Christ in the heavenly realms. So, yun po yung glorified body. Ito po yung concept ng glorification. Itataas tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng glorified body, katawan na kapareho ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nabuhay mag-uli. So, we will receive glorified bodies like Christ. No more pain, aging, sin, or death. This is our great hope as Christians. Full restoration of our being for eternity. Sabi po rito sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Naunawaan po? Ang ganda po, ano? Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Glorification begins at the resurrection. Kailan po magsisimula yung glorification? Sa resurrection po. Bubuhayin po tayong mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. At mangyayari po yan sa kanyang muling pagbabalik. Again, yung glorification po, ito na yung final step of our salvation. Ito na po yung pinakadulo. Right now po, nasa ilalim tayo ng sanctification by the Holy Spirit. Ibig sabihin ng sanctification, binabago tayo ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Yung pagbabago sa atin ng Diyos araw-araw, ang dulo po niyan, glorification, magiging katulad po natin ng ating Panginoong Jesucristo at the resurrection. Pangalawa po, glorification is the climax of salvation. Yung glorification po, ito na yung climax. Kumbaga, ultimate goal ng salvation natin, mag-glorify tayo. Makasama natin ang Panginoon ng walang hanggan at nagpupuri tayo sa Kanya na meron tayong mga bago at perpektong katawan. Now, gusto ko lang basahin yung ilang mga verses dito. Maraming mga verses kasi ito, kung hindi ko matapos, no? Tingnan nyo na lang po rito sa Bible readings natin. Pero, dumako po tayo sa point number 3 and then magbabasa po tayo ng mga verses patungkol po rito. Number 3, glorification is being like Christ in glory. Sabi po rito sa 1 John chapter 3 verse 2, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. Sa Tagalog po, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Hindi pa nahahayag yung glorification natin, anong itsura natin. Hindi pa natin na-experience yun. Pero
That's something very exciting. Something worth celebrating. Talagang magdidiwang at magbubunyi at magpapasalamat tayo sa Panginoon pag nangyari yun sa time na yun. So, hindi pa natin alam yun. Sabi rito, what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag sa pagbubalik ng ating Panginoong Jesucristo, tayo magiging katulad niya. Excited po ba tayo mga kapatid, no? Magiging katulad mo si Jesus, perfect. Perfect katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Makikita natin siya ng mukhaan. Hindi na tayo mahihiya sa Kanya. Kasi yung kung gaano siya ka-perfect, ganun tayo magiging perfect, no? Hindi na tayo kagaya ng sa panahon natin ngayon na makasalanan, lagi na lang kinakabog yung dibdib natin. By that time, talagang lulubusin ng Panginoon yung pagpabalbanal sa atin. At mabubuhay tayo doon ng punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng ganong klaseng privilege na pinawalang sala tayo, pinatawad hanggang glorification. Romans chapter 8 verse 29 to 30, sabi dito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So tayo pinili ng Diyos para maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. To conform. Maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ngayon pa lang, binabago na tayo ng banal na spirito para maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Tapos yung dulo po niyan, verse 30, sabi dito, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Ibig sabihin, pinawalang sala. Those He justified, He also glorified. God will glorify us. At ito, maganda nga po ito, naka-past tense to eh. Oh. Sa English, nakikita nyo past tense, pero aorist tense po yan sa Greek. Ibig sabihin, in the past, pinag-desisyonan na talaga to ng Diyos. Kumbaga sa isip ng Diyos, tapos na. Kahit na nandito pa tayo sa ganitong kalagayan, in His mind, we are already glorified. Tinapos niya na. Kumbaga, mangyayari pa lang sa atin, pero sa isip ng Diyos, tinapos niya na, pinagdesisyonan niya na He will glorify us. Kaya naka-aorist tense to dito. Sabi dito, He also glorified. Now, basahin niyo po yung 1 Corinthians chapter 15. Nakalagay po dyan kung ano yung magkakaroon tayo ng idea anong gagawin ng Diyos sa atin in the future sa resurrection. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1 po, meron po tayo ditong ABC. Aim, believe, and commit. Number 1 po, aim to be Christ-like in speech, action, and love. Ngayon na nalalaman natin na, God will glorify us. Ibig sabihin, God will make us perfect just as Jesus is perfect. Ganun yung future natin. God is indeed, determined to conform us into the likeness of the Lord Jesus Christ. Yun talaga yung future natin, maging katulad ng Panginoong Jesucristo. So ngayon pa lang, mga kapatid, we aim to be Christ-like. Ang goal natin, maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Saan? Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng ating speech, pananalita. Lahat po tayo nag-grow sa speech natin. Kung dati kang palamura, ngayon, iwasan mo na magmura, hindi Christ-like eh. Kung dati kang chismosa, iwasan mo na ngayon yon. Kasi hindi yun Christ-like, hindi yun pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo. Hindi yan bagay sa iyo kasi ang future mo, glorification. Tapos ikaw ay mosang, di ba? In terms of our speech, talaga dapat, we're honoring the Lord. Natutuwa at ngumingiti ang Panginoon every time na nagsasalita tayo at kinakausap natin yung ating kapwa. So, aim to be Christ-like in speech, hindi lang sa speech, kundi sa action. Mas nagiging matulungin tayo, nagiging mabuting tao tayo sa ating mga ginagawa. Mas nagiging excellent tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi si Jesus excellent siya eh. Talagang he's giving His best all the time. Siguro nung apprentice siya ng tatay niya bilang karpentero or mason, yun yung work nila, no?
Siguro si Jesus, todo talaga bigay doon sa trabaho niya eh. Talagang excelente yung pagtatrabaho niya under his Father. So, ganun rin sa atin, no? In terms of our action, dapat katulad ng sa Panginoong Jesucristo. And then, not just speech action, but also in terms of love. Sana po ay matutunan natin umibig ng katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Ito na po yung talagang you will never go wrong when you love like Jesus. At lagi kong sinasabi, hindi ka kailanman magiging lugi pag nagmahal ka ng katulad ng Panginoong Jesucristo. Kasi isipin mo nga naman, si Jesus, binigay niya yung buhay niya para sa iyo, para sa akin. Parang isipin mo, parang lugi si Jesus doon Namatay sa krus si Jesus, tiniis niya yung paghahagupit at panunod siya at pagpapahirap sa kanya ng mga sundalong Romano hanggang sa ipako siya doon sa krus. Tapos para lang sa atin, parang lugi naman si Jesus doon. Parang, Lord, di ba? Pero alam niyo po, hindi kailanman nalugi si Jesus doon. Kay Jesus, yun yun yung glory ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag na-meet natin si Jesus, mararamdaman natin, of course, Lord, I'm unworthy. Bakit mo nagawa yan para sa akin? Pero ang kapalit nun, we will forever be grateful. We will forever thank Jesus because He did that for us. Kung isipin mo, parang, Lord, bakit mo nagawa yun para sa akin? Sana, normally, di ba, pag yung mga tao, hayaan mo na lang yan sa mapahamak. Pero ang Panginoong Jesucristo talaga, inibig tayo ng lubos. So, in the same manner, mahalin po natin yung ating kapwa at kailanman hindi tayo malulugi kung tayo yung magbibigay ng mas malaking pag-ibig kaysa sa iba, kahit hindi pa masuklian yan. Minsan kasi gusto natin na susuklian yung pag-ibig natin So mga kapatid, kahit hindi masuklian, okay lang. Hindi ka lugi pag nagmahal ka ng kagaya ng sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, believe that sanctification is destined for glory. Sabi nga po rito sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. Ngayon pa lang, itinalaga na tayo para maging katulad sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon pa lang, we are being sanctified. Ibig sabihin, binabago tayo hanggang sa maging katulad natin si Jesus. Now, makakasigurado po tayo na itong pagbabago na ginagawa sa atin ng Diyos araw-araw, yung pangungusap ng Santong Espiritu, yung pagbabasa natin ng Biblia, yung pag-unawa natin sa kalooban ng Diyos, ang dulo po nito ay glorification. We are destined for glory. Yung sinumulang mabuti ng Diyos sa iyong buhay na pagliligtas, lulubusin niya yan hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kukumpletuhin niya yung proyekto na pagbabago sa atin. Pangatlo po, commit to spend quality time with God daily. Kasi alam niyo po yung glorification natin, bakit tayo gagawing banal? Bakit po tayo sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4? Now we are partakers of the divine nature. Pasensya niyo na lang po yung anak ko kung medyo maingay, no? So sabi rito sa 2 Peter chapter 1 verse 4, we are partakers of the divine nature. Ibig sabihin, magiging kasing banal tayo ng Diyos. Bakit po? Kasi sa perfect world, sa heaven, meron po tayong walang hanggang fellowship with God. We will spend quality time with God forever and ever. So ngayon po lang po, pinapractice na natin yung quality time with God. So sabi po rito, kung hindi mo pinagpapahalagan ang Diyos ngayon dito sa lupa, ay hindi mo din siya pagpapahalagan sa langit. Minsan kasi sinasabi natin, I want to spend the rest of my eternity with God. Pero ngayon dito sa lupa, hindi naman natin pinagpapahalagan yung presensya ng Diyos. We don't spend quality time with God. So let's commit to spend quality time with God daily. Now para po sa ating discussion, suppose you are facing Jesus right now, aware of your future glorification. What would you tell Him? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for the hope of glorification. In this broken world filled with weakness, sickness, and sorrow, I look forward to the day Christ returns and makes all things new. Thank you that I will one day have a perfect, resurrected body just like that of Christ. Strengthen me today to endure,
to persevere, and to keep my eyes on eternity. Help me to live for what lasts forever, and not be discouraged by temporary trials. Fill my heart with joy in the promise of future glory. I praise you, my Redeemer and King. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Maria Cecilia. And binabati ko po si Lem Nogard Nom. At salamat po sa inyong mga comments. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.